Ang tagal nyo. Ginagawa. Kaya pinicture, ang dami yung video. Hello mga sisi! May bago nga palang bukas na mall dito sa amin malapit. So ito nga pala ang SM City Santo Tomas. So pang third day pa lang mula ng grand opening no Friday, kaya naman excited din kaming pumunta at makita kung ano nga ba ang nasa loob nito. At 10 AM pa nga lang ay punuan na daw ang parking, kaya naman wala na kaming mapagparkingan, kaya sa gilid-gilid na lang muna. So bumaba na nga pala kami dito at si Daddy J naman ang naghahanap ng parking. Nakakamiss din kasi pumunta ng mall, kaya lang medyo malayo-layo kami dun sa mismong mall sa San Pablo. Kaya dito, nung nagbukas ito, talagang na-excite din kami. At pagpasok pa nga lang namin, napansin ko na parang ang ganda-ganda ng ambience, tsaka yung interior design talagang mapapahanga. So, habang naghihintay kami kay Daddy J, nagtingin-tingin muna ako at nag-video-video ng konti para naman meron akong maipakita sa inyo. At napansin ko nga rin na marami ding mga kakaibang store name at yun yung hindi namin madalas na nakikita sa mga ibang mall. So, ibig sabihin, marami din talaga na nag-invest dito sa loob ng mall na to. At grabe nga mga sisi, ground floor pa lang, napansin ko ang dami ng tao. So, mga 10 to 11 pa lang nito. Ganun pa man, enjoy na enjoy pa rin ng anak ko dahil kahit napakaraming tao, nakatodo yata yung aircon nila dahil ang lamig-lamig sa loob. At kahit nga yung anak naming baby, nakatulog din talaga. So, ayan mga sisi, pansinin nyo naman yung interior design, lalo na yung bandang ng mga nasa ceiling. Ang ganda, parang pang world class, diba? Nice. Nakakaaliw din talaga mag-mall kasi medyo matagal-tagal din kami hindi nakapagpasyal. So, ayan, kita nyo naman, may malaki-laking kitty pa dun sa taas. And look guys, pansinin nyo naman yung ceiling. Meron dong malaking bilog sa taas na talagang pagmumulan ng natural light galing sa labas. At dito nga pala, naghahanap na kami ng elevator dahil nasa taas yung kainan. So, gusto namin kumain naman sa food court para maiba naman. At saka mahaba din talaga ang pila sa Jollibee. So, dito nga pala nakasakay na kami ng eroplano. Ay, elevator pala. At maya may hanap na nga kami ng kakainan namin. So, andito na kami sa second floor at habang naghihintay kami ng aming pagkain, so sumilip muna kami dito at kita nyo naman yung cinema. So, mayroong mangilan-gilan na rin na nanonood ng sine. Mangilan-gilan pa lang sila. Siguro dahil mga gutom pa sila at nakapila pa lang sa kakainan. So, eto nga pala yung food court. So, hindi siya kaganon kalakihan. Pero okay na rin. Yun nga lang sa bandang left side. Yan, medyo mausok dyan dahil nagigrill sila, nagsisisling. At eto siguro ang kailangan pa nilang i-workout or ipaayos kasi yung usok, nag-rotate lang siya sa loob ng mall. At pansinin nyo naman, nakakatakam yung mga pagkain nila. Para ka nasa barrio fiesta or something like that. In fairness naman na, ang ganda ng kanilang pangalan, luto, kain, ganon. Ang dami nga palang tao naghihintay ng pagkain nila. Pero habang naghihintay sila, syempre, nag-chika-chika na muna. At yung iba naman, nag-ikot-ikot muna sa mall. Syempre, kami naman, hindi na kami nag-ikot-ikot. Dahil ang totoo, umiikot-ikot na yung paningin ko sa gutom. Char. At dito na nga pala kami umorder sa Mr. Kimbab para maiba naman. Para hindi naman araw-araw pa ulit-ulit yung kinakain namin. So, pareho nga pala kami mag-ina dyan ay balisa dahil pareho na kaming gutom. So, iniintay namin si Daddy at wala pa yung pagkain na in-order namin. Hindi magkamayaw yung mga tao sa sobrang daming kumakain at ang dami pa ring waiting sa mga table. So, kami nga ay naghintay na rin na may matapos at buti na lang, doon sa may piniwestohan namin, meron na nga patapos. So, doon lang kami umupo at naghintay ng aming pagkain. Medyo matagal-tagal din kami naghintay, siguro mga 10 minutes. Siguro dahil mahaba yung pila at yung mga nauna pang sinervan, yung mga nasa unahan ng pila ng asawa ko. Kaya halika na, ano pa bang hinihintay natin? Ay, nandito na yung pagkain. Syempre, atak at matindi na yung gutom talaga. Ayan, sinimula na nga ng anak ko at magpa-first bite ng asawa ko. Talagang mukhang enjoy talaga namin to dahil matagal na kami hindi nakakain ng mga ganitong klaseng pagkain. Alam naman natin sa bundok, walang ganitong klaseng pagkain. Char. At na-realize ko, mahirap pala kumain ng walang high chair. Tinan mo naman ang itsura namin mag-iina dito para kaming mga kwatogs. Tama na muna ang daldal. I-enjoy muna natin yung pagkain para naman mabusog tayo. Ayan. Tagal natin hintay ito eh. Sulit na sulit nga pala yung family bonding namin dito dahil talagang nag-enjoy din kami sa pagkain at maanghang nga. So dito nga pala ay nagtingin-tingin din kami ng movie. So nasa 130 pesos na pala yung isang sine. So kapag siguro mga IMAX, yun ang mga 250 pataas. Hindi ko na alam eh. Wala na kasi akong idea. Alam nyo naman, minsan tayo makalabas ng lungga. Simula nung nagkaroon kami ng anak, hindi talaga kami nakakapanood ng sine. Buti na lang nauso yung mga malalaking TV at nagkaroon ng mga Netflix at kung ano-ano pa. Dahil kung hindi mo talaga mapanood yung ibang mga sine na magandang panoorin sa big screen. Ano yan? Nagsisenti? Char. O siya, tigilan na natin ang kadrabahan na to. Kita nyo naman yung anak ko makapost. Gusto daw niya magpa-picture dun sa malaking kitty sa taas. At akala nga niya ipinipicturean ko siya. Hindi niya alam video ko kasi manghang-mangha talaga ako sa arrangement dun sa taas sa ceiling. May konting kwento nga pala ako sa inyo mga sisi. Sa mga nagbabalak pumunta ng SM, ay naku, magbaon kayo ng Rosartan at baka ma-high blood kayo sa haba ng traffic. Char. Ang daming natuwa nung nalaman na magkakaroon ng SM dito sa Santo Tomas. Pero nung natayo na yung SM at nagsimula na nga mag-opening, mukhang marami din yata ang nainis at na-high blood. O kaya ganito na lang gawin nyo. Pagsakay nyo ng jeep or ng bus, magdala kayo ng sungka, tapos maglaro kayo ng mga kasama nyo. Para pagdating nyo doon, ang dami nyo ng round na nagawa.
Dito nga pala ipumasok na kami ni Yoyo sa loob at naghanap-hanap kami ng mga makitingnan. Dahil ngayon lang dumating doon dalawan to. Abay, 10 taon yata naghanap ng maiinom. At sumayaw-sayaw pa nga, hindi yata nila alintana yung pagkainip namin habang naghihintay sa kanila. At sa sobrang uhaw ko, hindi ko na nga namalayan na nasa gitna pala ako umiinom. Ano ba namang hindi mauuhaw, inabusan ako ng drinks nung dalawa habang kumakain kami ng tanghalian. Di yun, naglakad kami nang wala pa talaga akong ininom mula nung kumain ako. At yung isa naman ay knock-out na doon sa kanyang higaan. Sana all di gulong para hindi pagod ang paa kakalakad. Ang lawak pala ng SM na to. With wings pa dahil may 4 na wings. Abay, dinaig pa ang sanitary napkin. At umiral na nga ang kulit ng anak ko. Hindi pa nainom ng Royal yan, partida yan. Pero tingnan mo naman kakulitan kung saan-saan na umakyat. At hindi na nahihiya ngayon kung saan-saan na rin siya sumasayaw. Sana all talaga. Patakbo-takbo yung batang yan pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Lalo na dun sa parte na punong-puno ng tao at hindi mahulugang karayom. At baka mamaya pag uwi namin 3 na lang kami. Sobrang dikot. Ang purpose nga pala namin ng pagpasok namin dito sa department store ay para bilan siya ng brief. Dahil nagbebeko na yung garter ng brief niya, abay pwede nang iluto. Sana all may bagong brief. Ako kaya kailan kayo makakagamit ng bagong panty? Char! Para sa mga nanay, okay na yung mga butas-butas na undergarment. Hindi naman daw nakikita eh. Charot lang. At nagsimula na nga kami mapadpad dito sa may bandang mga toys. At medyo kinakabahan nga ako at baka magtuturo. Buti na lang nagtingin-tingin lang talaga siya. Nice. O paano, puputulin ko na lang muna to. Gagawa na lang ako ng part 2 dahil masyado nang mahaba. At kahit ako naumay na rin ako sa pag-voice over. Hanggang dito na lang mga sisi. Thank you so much for watching. Until next time. Bye!